Ang aksidente walang pinipiling oras at lugar. Kung minsan, maaari itong mangyari sa loob mismo ng ating tahanan. Katulad na lang ng nangyari sa isang lalaki na naalimpungatan at nahulog sa hagdan. Nagulat na lang ako, may kumalabog sa hagdanan. Yun po pala, nahulog na po pala siya. Bumaba po ako agad, tapos humingi ng tulong. Kasi po, ang dami na pong dugo na nagkalat. Sino sasama sa loob? Isa lang. Asawa. Eh, patok niya. Ikaw na lang. Kuya na yun, ako yung pera ko. Balik mo muna. Babalik na ako. Ano yan, Sir? Ano yun? Pasag na. Dito, pasok kayo. Batok mo, isandal mo na lang yung katawan mo. Oo nga, isandal mo kasi yan. Yan. Dali lang. Kanina umaga po, mga 5 po ng madaling araw. Ginising ko po siya para maligo na kasi papasok po sa trabaho. Tapos po, nagulat na lang ako, may kumalabog sa hagdanan. Yung po pala, nahulog na po pala siya sa hagdan. Second floor po. Mga 10 baitang po sa hagdanan. Bumaba po ako agad, tapos humingi ng tulong. Kasi po, ang dami na pong dugo na nagkalat. Una po yung ulo niya naka-cement, nasa lapag. Tapos po yung paa niya nakataas sa hagdanan. Yung ulo niya po yung unang bumagsak. Nabutas yun kasi hindi yun yung dating saig niya. Nabutas yun, ang kalahating katawan niya pumasok doon. Nahatak namin siya. Hindi namin siya mahatak kasi naipit pa siya ng isang tabla na lumalaban din sa katawan niya. Bali ang nangyari noon, tinanggal namin yun para mailabas namin siya. Tumama yung mukha niya siguro sa pader o kaya dyan sa bakal. Dali lang, ha? Natabo ng pasyente, gasgas sa mukha. At the same time, hindi lang yun, may gasgas din siya sa ibabang parte ng kanyang ng legs. Kaya lilinis natin agad yun para makita natin kung ano pa yung extent ng mga sugat niya. Andali lang. Sakit ba? Delikado ito kasi unang-una, lalo-lalo na kung ulo ang nauna, baka maaaring mawala ng ulirat ang pasyente. Maaari siyang makomatose kasi sa batok natin, nandyan ang tinatawag na respiratory center ng ating katawan. Ang nandyan ay ang brainstem. Ang brainstem ang siyang nagko-control ng paghinga at pagtibok ng puso ng isang tao. Yan ay nakakonekta sa ating utak. Gano'n na lang natin tuloy ito. Kung naantala ang pagdadala sa kanya, maaaring pang lumala ang kanyang sitwasyon. So, napakalaga talaga na nadala agad ng pasyente at na-examine ng doktor at nakita ko ano pa ang mga injury na meron siya. Ang part ng katawan niya na in-x-ray ang kanyang ulo. So, initial findings naman normal siya. Wala namang problema sa kanya. More on, pain lang siya na dala ng pagkakahulog niya. Lasing. Hindi po, kakagising lang po, papasok po sa trabaho. Nadulas lang. In-advise lang namin siya na kung sakasakaling may maramdaman siyang katulad ng matinding sakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka, o nawalan siya ng malay, o mga panlalabo ng mata, dapat siyang mag-follow up agad para magawan pa ng isang test na CT scan. Maaring mauwi ito sa pagdudugo ng utak natin. Isang linggo lang din. Tapos, okay na. Yung nagpahilot na ako. Kasi yung dito sa bato ko, hindi pa rin nawawala yung sakit.
Hanggang ngayon meron pa rin, pero hindi na masyado. Bali, nandito raw kasi yung ulo ko sa baba, sa ilalim. Tapos yung itong kamay ko, yung braso ko, siksik daw dito sa gilid ng pader. Kaya daw, naiipit daw yung braso kasi kaya raw ako nawala ng malay. Kasi nung binuhat daw nila, namumutla ako, wala raw akong dugo Sa Tapos nandito raw yung paa ko. Bali, kabaloktot ako doon. Kasi hindi naman ako kakayanin ng asawa kong buhatin. Sila yung nagbuhat sa akin. Tapos pinakalma muna nila ako bago nila ako dinala sa ospital. Oo, masaya akong kinakakabahan kasi malay mo, mangyari sa akin. Tulungan din nila ako. Masaya, nakakatulong ako. Masarap. Ginawa ko naman noon. Inaayos ko na yung hagdanan nila para hindi na maulit. Kasi delikado talaga yung hagdanan nila na nakalaylay na dati yan. So ginawa ko, may mga kaya akong tira galing sa trabaho ko. Ayon pa ako, ginastusan naman namin para hindi na maulit yung ride dyan. Maaaring ma-prevent natin yung accident na yun kung sana naglagay ng railing, ng handrail. Kasi walang gabay wala siyang hahawakan. So kahit na siya steep yung kanyang hagdanan, kung meron siyang gabay, hindi siguro mangyayari aksidente na yun. Lalo na sa mga bata, napakadelikado ito dahil unang-una yung step niya napakalalayo. Ibig sabihin, meron tayo kasing standard height ng step at saka riser. Yung riser niya is supposed to be, ang mababa niya is 0.15, about 6 inches yun. And then yung pinakamataas na baitang is about 0.20 o mga 8 inches yun. Kung yung space niya is not suited para maglagay nga ng isang regular stair na lahat ng requirements nahandun, ang suggestion ko lang, magkaroon na lang ng railing para may gabay siya at saka yung sa bata, magkaroon din ng harang para hindi makababa kagad yung bata. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman, Arnold Clavio, dito sa Rescue. Naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong